Magpalang umaga po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang lahat po ba ihanda na po sa salita ng ating Lord? Tayo po may nasasabik sa salita ng Panginoon. And dapat lagi po tayo mayroong pananabik. Anumang panahon, anumang sitwasyon, kailangan meron po tayong pananabik sa salita ng Panginoon. Then pag meron po tayong pananabik, handa po natin tanggapin ano po yung mensahe ng Lord para po sa atin. Then po, so bago po tayo magsimula, tayo po manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, aming Panginoon, kami lumalapit sa inyong harapan. Dalangin namin, Lord, ang iyong paggabay at pagsama sa aming pag-aaral at pakikinig ng inyong salita. O Diyos, ikaw ang siyang mangusap. Ikaw nga po, Panginoon, Lord, ang makita. Ikaw, Lord, ang maitaas at maparangalan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, wala nang iba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, palakpakan po natin ang ating Lord. Hallelujah. So, ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito po is about how do I become a friend of the Holy Spirit? Paano ba ako magiging kaibigan ng banal na Spirito? Amen? So, tatalakayin po natin sa umagang ito, ano ba yung ginagawa ng banal na Spirito? Amen? Yung Holy Spirit. Number 1 po, the Holy Spirit helps us to pray. Amen? Ang banal na Spirito ang siyang tumutulong sa atin upang tayo ay manalangin. Tayo po bilang isang tao, limitado po ang ating kaalaman, limitado ang ating karunungan. And there are times na minsan hindi natin alam ano ba yung dapat natin ipanalangin. Paano ba tayo dapat manalangin? Minsan iisipin ng tao, ay, si ganito, magaling siya manalangin, ako hindi. Pero sa totoo po, ang banal na Spirito ang nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat manalangin. Banal na Spirito, tulungan niyo po ako, turuan niyo po ako kung paano manalangin. Amen po? Sabi nga po sa Zechariah chapter 12 verse 10, ang lahi ni David at ang mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan ang kanilang sinaksibat, ay datangisan nila itong parang kaisa-isang anak o anak na panganay. Sabi po doon, gagawing mahabagin at mapanalanginin. Bilang isang Kristiyano po, mga kapatid, dapat isa po sa katangian na makikita sa atin is yung pagiging mapanalanginin. Bakit po? Kapag ang isang tao ay hindi mapanalanginin, ang relasyon niya sa Panginoon ay alanganin. Amen o? Bakit po? Sa anumang relasyon, sa asawa, sa kapatid, sa anak, sa pamilya, sa kaibigan, kahit saan, para po ma-maintain natin iyon, kailangan meron pong komunikasyon. Amen o? Dahil once na nawala na ang komunikasyon, napuputol yung intimate relationship na tinatawag o yung pagkakalapit. Amen o? Ngayon po, huwag po nating hayaan na yung pagkakalapit natin sa Panginoon ay unti-unting mabawasan, unti-unting mapalayo dahil napapabayaan po natin ang ating buhay sa pananalangin. Tayo po bilang tao, marami po tayong mga priorities, marami po tayong mga gawain bahay, trabaho, pag-aaral, and everything. Pero bilang isang anak po ng Panginoon na merong relasyon sa Diyos, kailangan po natin paglaanan ng oras talaga ang pananalangin. Sabi nga po, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. At I believe po ng lahat ng nandito ay tinatawag ng Panginoon upang muling manumbalik at pagningasin ang pananalangin. Yung meron po tayong desire sa puso natin na, Lord, pagkagising ko, kahit marami akong gagawin, ikaw ang uunahin ko. Lord, sa maghapon, marami po akong ginawa, inaantog na po ako, pero Lord, mananalangin pa rin ako at magpapasalamat sa iyo. Yun po yung gusto ng Panginoon. Dahil kapag meron po tayong prayer life, andun po yung paggabay ng Panginoon, na alam natin ano ba yung susunod natin gawin, ano ba yung decision na gagawin natin. Kapag tayo po nananalangin sa Panginoon, meron pong paghingi ng gabay. Ibig sabihin tayo nagpapakumbaba sa Panginoon na, Lord, hindi ko po alam paano po yung gagawin ko sa buhay namin. Pero narito ako, Diyos, ako'y mananalangin sa inyo. Alam kong kayo ang tutulong sa amin. Pananalangin. The power of prayer. Alam niyo po, yung pananalangin natin, minsan,
ginagawang ano ng tao yun eh, hinuhuli. Ay, gagawa muna ako ng sarili kong hakbang. Ay, gagawa muna ako ng effort. Ay, lalapit muna ako kay ganito. Pero, pagkatapos ng mauuwi din sa mananalangin. What if unahin po natin na lumapit tayo sa Lord at siya po ang bahala? Magiging smooth yung process, magiging smooth yung mga dapat magawin. Bakit po? Dahil kapag ang ating Panginoon ang pumilos, tiyak na meron katagumpayan. Amen. Kapag ang ating Panginoon po ang pumilos, tiyak na nandoon yung pagpapala. Tiyak na nandoon yung pagsama. Amen? So, wag po nating pababayaan ang ating pananalangin. Amen po? Second, the Holy Spirit teaches us the Word. Ang banal na Espiritu daw ang nagtuturo sa atin ng salita ng Panginoon. Kung wala ang banal na Espiritu, kahit paulit-ulit po natin basahin ng Biblia, hindi po natin maiintindihan. Baka po, first verse pa lang, inaantok na. So, mahalaga po. Sabi nga po sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Minsan po, bilang isang tao, kapag tayo merong narinig, kapag tayo merong binasa, as time goes by, nakakalimutan natin. Pero, kapag ang banal na Espiritu ay sumasa atin, the moment na meron tayong binasa, ipapaalala sa atin yun ng banal na Espiritu, lalo na sa oras na kailangan natin yun. Ngunit, ano ang ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu kung wala naman tayong binabasa? Amen? That's why importante po ang pagbabasa ng Biblia. Bakit po? Andito po yung kasagutan. Ito yung magbibigay sa atin ng lakas. Ito po yung comforter natin. May mga times, meron pong sitwasyon sa buhay natin na minsan di natin naiintindihan. Sa dinami-dami ng tao, mas makasalanan sila. Bakit kami pa yung nagkaroon ng ganitong problema? Bakit kami pa yung nagkaroon ng ganito? Bakit yung pamilya pa namin? Bakit ganyan? Bakit ganito? Andito po. Meron pong comfort dito. May sagot dito. At paano yung gagawin namin? Ano kaya yung gagawin namin desisyon? Nandito dito. Alam niyo po, mga kapatid, ang lahat ng bagay na nangyayari po dito sa mundo, inaalaw ng Lord dahil merong purpose. Hindi niya po hinahayaan na ang mga anak niya ay masaktan lang ng para sa wala. Hindi niya po hinahayaan na ang mga naglilingkod sa kanya ay mahirapan lang ng para sa wala. Kung titignan po natin yung buhay ni Joseph po, Joseph the dreamer, noong binata pa po siya, bata pa lang po siya na naginip po siya. At yung interpretation po ng kanyang panaginip is at the end, siya po ay magsasucceed, magkakaroon ng breakthrough, nasa kanyang pagpapala, nasa kanyang favor. Pero ano po yung nangyari? Sarili niya pong pamilya, yung mga kapatid niya po, binenta siya. Kasi siya yung paborito ng tatay nila that time. So inis na inis sila doon kay Joseph. So, binenta siya kasi uso po yung bentahan dati para gawing katulong. Nung binenta po siya, ano pa po yung nangyari sa kanya? Siya po yung nakulong. Sa pagkakasalang hindi naman yung ginawa, pinagbintangan lamang siya. Kung titignan po natin, ang layo nung panaginip niya sa kung anong nangyayari sa buhay niya. Pero nagreklamo po ba si Joseph? Hindi po. Tumalikod ba si Joseph? Hindi po. Nanatili po siyang tapat sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayari sa kanya. At ano po yung nangyari? Siya po yung sumunod sa Pharaoh na pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Imagine po natin, no? Hindi po sila galing sa barangyang pamilya o kilalang pamilya. So, paano mapupunta si Joseph sa ganong posisyon? Pangalawa, sa Parao. Dahil po yun, sa biyaya ng Panginoon. Pero bago siya nakarating doon, meron munang testing. Dumaan na siya sa pagsubok. Dumaan na siya sa trial. Ngayon mga kapatid, kung tayo po ngayon ay nasa pagsubok, kung tayo po ngayon ay merong mga trials, manatili po tayong tapat. Bakit po? Nakikita po ng Lord lahat ng ating paghihirap.
Nakikita po ng Lord lahat ng mga luhang pumapatak sa mata natin. At kapag tayo po'y nanatiling tapat, makikita po natin sa dulo, nandun yung pagpapala. Maaaring hindi pa natin makita sa ngayon, pero kung tayo po'y hahawak sa mga pangako ng Panginoon na mababasa natin dito sa Biblia, kung tayo po ay mananatiling tapat kahit mahirap, asahan po natin na tapat ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ang Diyos po natin ay hindi nanatiling nakapako sa krus. Siya po ay muling nabuhay. At kung ang ating Diyos ay buhay, ibig sabihin naririnig niya yung mga panalangin natin. Minsan, ang iniisip ng tao, parang hindi naman nakikinig ang Lord. Paulit-ulit ko nang pinapanalangin to. Araw-araw ko nang pinapanalangin to, pero parang wala pa rin. Kapatid, parte yan ng pagsubok. Parte yan ng trials. Manatili kang tapat. May perfect timing ang Panginoon. Huwag po nating hintayin na tayo ay manghina, manupaypay dahil sa tayo naiinip. Isipin po natin lagi, kung ang Diyos ay naging tapat kila Abraham, kila Isaac at Jacob, siya'y mananatiling tapat hanggang ngayon. Dahil sabi sa kanyang salita, that He is the same yesterday, today, and tomorrow. Kahit ang tao hindi tapat, kahit ang tao nadadapa, kahit ang tao natitisod, ang Diyos ay nananatiling tapat. Pero bilang isang tapat na lingkod ng Panginoon, bilang isang anak ng Panginoon, na alam niya na mahal siya ng Diyos, sikapin po natin na mamuhay na merong katapatan sa ating Panginoon. Na kahit hindi tayo nakikita ni Pastor, kahit hindi tayo nakikita ng ibang kapatiran, mamumuhay po tayo sa kabanalan. Hindi po natin kaya yon sa sarili nating kakayahan kung kailangan po natin yung banal na Espiritu. Yung Holy Spirit. Kaya hayaan po natin na sa bawat araw, i-acknowledge po natin siya. Banal na Espiritu, kailangan pa po namin. Samahan niyo po kami, turuan niyo po kami. Kayo po, Panginoon, na maging kalakasan namin. Ito po yung kahalagahan, mga kapatid, ng pananalangin, amen? Ng salita ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Amen? Third, sabi po, the Holy Spirit helps to make us holy. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang tayo maging banal. Amen? In Galatians chapter 5 verse 16, ang sabi po, this I say, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kailangan po natin ng banal na Espiritu upang hindi po tayo manaig ng tukso. Ang tukso pong ito ay sa lahat ng aspeto at sa lahat ng uri ng kasalanan. Hindi lamang sa pita ng laman, kundi sa anumang kasalanan. Amen? Ngayon po, kapag tayo ay natatapa, lalo na ng paulit-ulit sa isang kasalanan na yan o sa kung anong mga kasalanan na yan, ibig sabihin, hindi po natin sinusunod ang conviction ng Holy Spirit. Kasi bago pa natin gawin, binibigyan na tayo ng conviction ng Holy Spirit. Huwag mong gawin yan. Huwag mong ituloy yan. Kaya napakahalaga po na meron po tayong prayer life at meron po tayong pagbabasa ng Biblia. Dahil kung wala po tayo noon, madali po tayo na matutukso. Madali po tayong malalaglag sa kasalanan. Na kahit hindi na natin gustong gawin, nagagawa pa rin natin. Bakit? Kasi hindi tayo babad sa pananalangin. Kasi hindi tayo babad sa pagbabasa ng Biblia. At hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Dahil kapatid, kapag tayo ay laging nananalangin, lagi tayo nagbabasa ng Biblia, tayo puspos ng presensya ng Panginoon, hindi magkakaroon ng puwang ang kaaway upang tayo tuksuin. O kung tuksuin man tayo ng kaaway, hindi tayo madadala. Bakit? Dahil napuspos ka ng banal na Espiritu. Ngayon kung gusto po natin maging kaibigan ng banal na Espiritu, again, paulit-ulit kong pinapaalala, binibigyan ng diin ng Panginoon, pananalangin, pagbabasa ng Biblia. Basic lang po ito para sa isang Kristiyano. Pero kadalasan ito yung hindi nagagawa. Kung kaya, merong mga Kristiyano na nandoon pa rin, ginagawa na ang lahat, naghihirap pa rin. Ginagawa na ang lahat, problemado pa rin. Ginagawa ng lahat, hindi pa rin sila umuusad. Bakit? Kapatid, ito yung susi.
Magtiwala ka. Pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pagiging tapat sa Panginoon. Gawin po natin yon. Sigurado po ang Panginoon po ay tapat. Ilang beses na po natin napatunayan yan. Ilang patotoo na po ang narinig natin na ang ating Diyos ay buhay, na ang ating Diyos ay makapangyarihan, na ang ating Diyos ay tapat. Ang kailangan lang din po natin gawin po natin yung part natin. Bilang isang anak, nandun yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon. Yung relasyon natin sa Kanya, ingatan po natin. Amen po? Amen. Number 4, the Holy Spirit helps us to worship. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin na sumamba sa ating Panginoon. In John chapter 4 verse 24, ang sabi po, God is a spirit and they shall worship Him in spirit and in truth. Sabi po, in spirit and in truth. Kapag tayo po umaawit, nagpupuri, sumasamba sa Panginoon, hindi na po natin kailangan ng imahe o ng rebulto para meron tayong makita. Kasi ang sabi, in spirit, ang ating Panginoon ay Espiritu. Ang ating Panginoon ay buhay. At ang sabi po, worship Him in spirit and in truth. Katotohanan. Kailangan din po, andoon yung puso natin na totoong sumasamba sa Panginoon. Dahil kahit umawit po tayo ng umawit, mapakos pa tayo sa kakakanta, kung ang puso natin ay hindi sumasamba, ito po'y baliwala. Usapang puso po tayo sa pagsamba, mga kapatid. Minsan kapag tayo po'y nasa kalagitnaan ng problema, parang ang hirap sumamba. Parang ang hirap magpasalamat sa Panginoon. Pero ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, kahit sa kalagitnaan ng problema, kaya niyang sumigaw sa galak. Kaya niyang sumayaw sa pagpupuri sa Panginoon na para siyang walang problema. Bakit? Kasi siya'y nagtitiwala na ang Diyos ang bahala sa kanya at sa kanyang pamilya. Yan po ang tunay na Kristiyano, mga kapatid. At nais po ng Panginoon na yung ating pagsamba, amen ho, ay maging ano po natin, lifestyle. Na kahit wala tayo sa church, pagpupuri tayo sa Panginoon. Kahit nasa bahay lang tayo, pwede magpatugtog ng worship and praise song, sabayan po natin. Dahil nga po, again, ang ating Panginoon ay Espiritu. Ibig sabihin, siya ay sumasa lahat ng dako. Omnipresent nga po ang ating Panginoon. So kahit nasa bahay tayo, nasa bakuran, nasa trabaho, nasa school, kahit saan ka pa, you can sing and worship the Lord. Bakit po? Dahil ang ating Panginoon, deserve niya pong papurihan. Hindi lamang tuwing araw ng linggo. Hindi lang sa loob ng simbahan. Ang tunay na in love sa Panginoon, ang tunay na nagmamahal sa Panginoon, is yung lagi po na merong desire na sambahin ang Panginoon anumang oras, anumang araw. Kapag yun po kasi nasa puso natin, yung pagmamahal ng Panginoon at yung pagmamahal natin sa Panginoon, again, hindi po tayo basta-basta na madadala ng kaaway. Hindi po tayo basta-basta na matutokso. Hindi po tayo basta-basta na mahuhulog sa kasalanan. Bakit? Kasi puspos ka at puno ka ng pagmamahal at presensya ng Panginoon. Amen po? Amen. Fifth, the Holy Spirit convinces us of our sonship. Basahin po natin ang aklat ng Roma, chapter 8, verse 15. Ang sabi po, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu, amen, ng pagtungkol upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama po. Ang banal na Espiritu daw, ang nagko-convince po sa atin, ano ba yung posisyon natin? Tayo po'y anak ng Panginoon. Tayo po'y anak ng Diyos, ng mga Diyos.
Tayo po'y anak ng hari ng mga hari. So, ano yung katatakutan natin? Hindi yung problema, hindi yung kakulangan, hindi yung paghihirap, hindi yung sakit. Walang iba kundi banal na pagkatakot lang sa Diyos. Bakit? Dahil kung tayo'y anak ng Diyos, pababayaan niya ba tayo? Sa inyo po mga kapatid, mga magulang, sa inyo pong mga anak, di ba hindi niyo po sila pinapabayaan kahit gaano kahirap? Kasi andun yung pagmamahal niyo. Anak niyo yun eh. Higit lalo ang ating Panginoon. Dahil anak niya tayo, concerned siya sa atin, may care siya sa atin. Kaya hindi niya po tayo pababayaan. There are times tinuturuan po tayo ng Panginoon. Dahil sabi nga po, ang totoong pagmamahal, andun po yung pagtuturo, andun yung pagdidisiplina, andun yung pagkukorek, para hindi mapahama. Amen po. So kung meron pong tinuturo sa atin ang Panginoon, tanggapin po natin at sundin po natin. Kasi hanggat hindi po tayo natututo, hanggat merong tinuturo sa iyo ang Lord pero hindi mo ina-apply consistently, mapapatagal yung pagpunta mo sa iyong promised land. Pero kung tayo po magiging consistent po tayo sa pagsunod sa Panginoon, sinabi ng Lord, magbasa ka ng Biblia. Sinabi ng Lord, manalangin ka. Sinabi ng Lord, linggo-linggo dapat nasa church ka. Sinabi ng Lord, ganito, ganyan. Mag-share ka, mag-invite ka. Pag ginawa po natin consistently, imposible po na hindi mag-reward ang Lord. Kung sa tao po mga kapatid, kapag ang isang tao ay merong nagawang pabor sa iyo, hindi po ba gusto din natin na mabigyan din natin sila in return? Masuklian natin, kumbaga. Higit lalo ang Panginoon. Kapag meron tayong ginawa, maski maliit lang, sinusuklian rin ng Lord. Ano pa kaya kung tayo naging consistent? Amen? Andun po yung pagpapala, pagsama, at pabor ng Panginoon sa atin. Extended po iyan sa ating pamilya. Dahil ganun po magpala ang ating Panginoon, hindi lang ikaw. Pero ang salvation, individual po yan. Kaya nais po ng Lord na ipaalala din po sa atin kung meron po tayong kapamilya, kaibigan, makilala na alam po natin na hindi pa po nakarinig ng salita ng Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Bilang isang anak ng Diyos, ipatotoo po natin, ano ba yung ginawa ng tatay natin? Ano ba yung pagmamahal na meron ang tatay natin? We can share it. Bakit po? Utos po yun ng tatay natin. Ibahagi natin siya. I-sharean natin siya. Ngayon, pwede rin po nating sabihan sila, Pastor, kung meron po tayong mga nakikita at nais po natin na maligtas, bahaginan po natin. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi po natin hahayaan na sila'y mapahamak. So kung mahal po natin yung anak natin, kapatid natin, sinong kapamilya pa natin, ibahagi po natin. Huwag po natin suluhin yung pagpapala, yung katotohanan, yung kaligtasan na natanggap natin. Kasi imagine po, tayo papuntang langit, pero sila papuntang impyerno. Hayaan po natin mga kapatid, na yung reason kung bakit tayo naligtas is para magbahagi rin ng salita ng Panginoon. Gawin po natin. Hindi po yan sa pagalingan magsalita. Hindi po yan sa pagiging confident. Ito po ay pagiging puspos ng banal na spirito. Kasi kung di po tayo puspos ng banal na spirito, hindi po talaga natin kaya mag-share. Mahihiya tayo, mauutal tayo, hindi natin alam yung sasabihin natin. Pero again, kapag tayo laging nananalangin, kapag tayo laging nagbabasa ng Biblia at puspos ng banal na spirito, kaya po natin gawin lahat. We can do all things through Christ who strengthens us. Yun po yung susi, mga kapatid. Kung gusto po natin na lumago tayo sa Panginoon, dahil yun po ang dapat, na hindi po tayo manatiling baby Christian, na ganito lang, na gusto natin mag-level up sa Panginoon, gawin po natin ito. Ito, basic foundation na ito. At garantisado rin ho, yung pagsama ng Panginoon, yung pagpapala ng Panginoon, nagle-level up din. Ang kailangan lang mga kapatid, nandun yung katapatan
babalik. Amen? Amen. Hallelujah. 6. The Holy Spirit performs the miraculous through us. Sa aklat po ng Galatia, chapter 3, verse 5. Basahin natin mga kapatid. Dahil ba sa pagsunod nyo sa kautusan ay ipinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Sabi po, ang banal na Espiritu, ano po, ang tumutulong sa atin for us to perform miracles. Kung bakit merong mga lingkod ang Diyos na nakakagawa ng himala, na kapag may pinag-pray sila, gumagaling, kapag may pinag-pray sila, nangyayari, it is because of the Holy Spirit. Hindi po iyon sa taong iyon. Hindi yun sa lingkod ng Lord na iyon. Ayun po ay sa banal na Espiritu na nananahan sa kanila. So tayo po bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Lord, kailangan din po na manatiling nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Kaya wag po nating i-grieve ang banal na Espiritu. Wag po natin siya bibigyan ng kalungkutan. Dahil sa tuwing tayo po'y gumagawa ng kasalanan, hindi po natin nabibigyan ng kaluguran ang banal na Espiritu. Nalulungkot ang banal na Espiritu na sa tuwing siya ay tinatama tayo, pero tayo ay hindi nakikinig. Amen. Kaya kailangan, kapag meron po tayong conviction, nilagay na ng Lord sa puso't isip natin, anak, ganito ang gawin mo, anak, huwag mo nang gawin yan, gawin po natin kung ano po yung nais na Lord. Bakit po? Kasi sa pagsunod natin, the Lord will give us gift. Amen. Dahil sa pagsunod mo, pwede kang manalangin at yung taong ipapanalangin mo ay maaaring gumaling, maaaring pagpalain, maaaring makalaya. Bakit? Kasi nananahan sa'yo yung banal na Espiritu. Amen. The anointing of the Lord is in you. The Holy Ghost is in you. At kapag nasa sa iyo, ikaw ay puspos ng banal na Espiritu, ikaw ay puspos ng presensya ng Panginoon kahit ano kaya mong gawin. Bakit? Dahil sumasa iyo ang banal na Espiritu. Amen. Huwag po natin isipin na, ay, nung panahon lang ni Jesus yung ganon, yung merong dinudugo, tapos biglang nawala, instant. Nung ano lang yun, nung panahon lang sa Bible, hindi yun. Hanggang ngayon po ay kayang gawin yun ng Lord. Ayon sa kanyang kalooban. Amen. And tayo po mga Kristiyano, kahit wala po tayong posisyon, kaya po natin gawin yun, basta meron po tayong banal na Espiritu. Hindi lamang mga pastor ang makakagawa nun. Lahat ng anak ng Diyos na merong banal na Espiritu, kaya po natin gawin yun. Amen? It is not about position mga kapatid. So huwag natin iisipin na, ay di naman ako pastor, di ako makakagawa niyan. Siguro sila pastor lang, ganun. No. As long as you have the Holy Spirit, you can. Amen? Kaya mahalaga po ang banal na Espiritu mga kapatid. Kasi kung wala po iyon, para po tayong lantang gulay na parang wala lang. Pero kapag meron po tayong banal na Espiritu, makikita ng kahit na nasa labas na ay, anak ko ng Panginoon. Buhay nga yung Diyos nila. Naghihimala nga ang Diyos nila. At kapag tayo po'y puspos ng banal na Espiritu, kaya rin po nating i-command yung sakit o karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, aking pinapalayas anumang masamang spirito na nagbibigay ng sakit at karamdaman. Through the Holy Spirit that is within us, mawala po ito. According to your faith, by faith. Amen? Kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin magagawa. Pero kung may pananampalataya po tayo, wala pong imposible. Kahit wala na po tayong naisip natin, paano yung gastusin sa bahay? Paano yung pagkain? Saan kami kukuha ng source? Kapag meron po tayong pananampalataya, nilakapan pa po natin ang gawa, garantisado po, ang Diyos po natin ay tutugon sa ating pangangailangan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 7. The Holy
13, basahin po natin ito mga kapatid. Ang sabi po, sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya sa gawain ding diwa ng pananampalataya. Nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Amen. Ang banal na Espiritu daw ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay walang pananampalataya, garantisado wala sa kanyang banal na Espiritu. Dahil ang isang tao na mayroong banal na Espiritu ay mayroong pananampalataya. Pag sinabi po natin pananampalataya, tayo ay naniniwala at nagtitiwala kahit hindi natin nakikita. Nananampalataya tayo sa Diyos. Maaaring hindi natin siya nakita literal, pero nakikita po natin yung kanyang ginagawa sa buhay natin at sa pamilya natin. Andun po yung pananampalataya natin sa Lord, na kahit wala siya, alam natin na siya ay buhay. Kung meron po tayong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng doubt, hindi po tayo matatakot, hindi po tayo magkakaroon ng kawalan ng pag-asa. Bakit po? Dahil ang pananampalataya natin sa Diyos, yung ating pag-asa. Ang ating Diyos, sabi nga po, living hope, buhay na pag-asa. Di ba nga po yung iba po, sabi na nawawalan na ako ng pag-asa kasi ganito, ganyan, ganyan. Pero pag ikaw ay anak ng Panginoon, dapat hindi ka mawawalan ng pag-asa. Bakit? Kasi yung pag-asa mo ay buhay. Yung pag-asa mo ay nakikinig sa'yo. Alam niyo po mga kapatid, ang ating Diyos, ang ating Ama, hindi pa natin sinasabi, alam niya na. Sa inyo po mga kapatid, bilang isang magulang. Di ba po, kapag ang inyong anak ay merong iniinda, kahit hindi sila magsalita, alam niyo hindi sila okay. Alam niyo ay parang hindi okay yung anak ko, parang may sakit siya. Di ba po? Higit lalo ang ating Panginoon. Alam niya kung meron tayong problema, kung meron tayong pinagdadaanan, kung meron tayong sakit o karamdaman. Alam ng Lord, kahit hindi natin sabihin. Pero gusto po ng Panginoon na meron tayong pagpapakumbaba na sasabihin natin sa Kanya yung pangangailangan natin at sa Kanya natin idudulog. Hindi sa kung kaninong tao. Lord, ganito po. Ganito po yung sitwasyon namin. Ganito po. Lord, kami nananampalataya na Ikaw, Panginoon, ay tutugon. Na Ikaw, Panginoon, ang mag-aayos ng lahat. Yun po ang nais ng Lord. Meron pagpapakumbaba. Kasi kapag hindi po natin pinagpapirey, nasa isip lang natin, alam naman na ni Lord kung gusto niya, hindi gagawin niya. Wala po dun yung humility, yung pagpapakumbaba. Pero kapag tayo nang nalangin, andun yung pagpapakumbaba eh. Kasi ina-acknowledge natin na hindi natin kaya. Ina-acknowledge natin na wala sa atin yung sagot kundi nasa Kanya. Amen? So again mga kapatid, pag meron tayong problema, pag meron tayong sakit, o kung ano man yung sitwasyon na mayroon tayo, una po natin gagawin ng kapatid, manalangin. Idulog sa Panginoon. Ilatag natin, isurrender natin sa Lord. Lord, ganito yung problema ko. Lord, napapagod na po ako kasi paulit-ulit na lang. Lord, ito po, isusurrender ko sa inyo, Lord, kasi hindi ko po kaya talaga. Isuko natin sa Panginoon kapatid. Kasi kung susuluhin natin, delikado po. Hindi natin kakayanin. Lalo na kapag ang problema nagsabay-sabay. Kaya may isa ka lang na problema, isa pa lang yan, maliit pa lang yan, isuko mo na agad sa Panginoon. Tayo hindi ko po kaya, tulong ko. Again, sonship, tayo po'y anak ng Panginoon. Kung ginagawa po natin ang ating pagtay bilang anak ng Panginoon, ano man ang hingin natin sa ating Ama, ibibigay niya. Kaya po mga magulang, di ba po kapag inyong anak ay sumusunod sa inyo, ang inyong anak ay mabait, hindi po ba napakadali sa inyo na magbigay ng reward? Na kapag may hiningi sila, binibigay nyo agad. Bakit? Masunurin. Bakit? Sumusunod. Higit lalo ang ating Panginoon. Kapag meron tayong pagsunod sa Kanya, simpleng sinabi ng Panginoon, dumako ka sa simbahan kada Sunday. Sumusunod ka. Simpleng sinabi ng Panginoon, manalangin ka araw-araw, magbasa ka ng Biblia, day and night, umaga at gabi.
At sinusunod po natin. Kapag may hiningi po tayo sa Panginoon, kaya na pong ibigay yan instant. Kailangan po natin mga kapatid, pananampalataya at pagsunod. Sabi nga po sa Joshua, basahin mo, dilidilihin mo, pag nilain mo ang salita ng Panginoon, umaga at gabi. Hindi lang every Sunday. Kasi kung every Sunday lang po tayo magbubuklat ng Biblia, nakakalungkot, iba nga po tayo nagbubuklat. Kamusta po yung sitwasyon ng spiritual natin na buhay? Kasi po kung tayo po yung physical natin, hindi natin napapabayaan, na kapag nakita natin wala nang isasaing, aligaga na po tayo, dapat higit po lalo dito. Na kapag, ay, hindi pa ako nakapagbasa, at kailangan ko na magbasa. Kung hindi po natin hinahayaan yung physical natin na katawan na magutom, higit po lalo dapat sa ating spiritual. Basahin po natin araw at gabi. Again, marami po tayong dapat gawin. Pero ito po yung priority. Number 1 na dapat natin unahin. Yung ating Panginoon. Yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi kahit unahin mo na magtrabaho, unahin mo na gawain sa bahay, unahin mo kung ano yung gusto mong unahin. At hindi mo inuna ang Panginoon. Hindi ka na nalangin, hindi ka nabasa ng Biblia, gumawa ka agad. Asahan mo. Hanggang mamaya, pagod na pagod ka. Marami pang mga palya-palya sa araw na yun. Pero kapag inuna mo manalangin, inuna mo mabasa ng Biblia bago mo ginawa yung mga gagawin mo, nandun yung pagsama ng Lord. Na kahit maghapon, nagulat ka, nakaya mo. Bakit? Kasi nandun yung kalakasan na binibigay ng Panginoon. Nandun yung paggabay at pag-ingat, pagsama ng Panginoon. Kaya din mga kapatid, ang pagkakaroon ng intimate na relationship sa Panginoon ay intentional po. Pag sinabi natin intentional, talagang desidido ka na gagawin mo yun. Amen? Para kung sa panliligaw, di ba po, kapag ang isang lalaki ay intentional na gustong ligawan ng babae, gagawin niyang lahat. Higit po dapat lalo sa atin mga kapatid, na kahit busy, kahit may gagawin, kahit may pupuntahan, unahin po natin. Bakit po? Kasi hindi po tayo hinuli ng Panginoon. Unahin po natin po. Bakit po? Kasi dito po natin may papakita na totoo yung kinakanta natin na mahal kita, Panginoon. Kasi kahit linggo-linggo po natin kantahin yon, linggo-linggo po natin sabihin yon, kung hindi po natin ginagawa yung mga basic na bagay na ito, na nagpapatunay ng pagmamahal natin sa Panginoon, masasayang lang po yung gawin natin. Masayang lang po yung pagkanta natin. Mga kapatid, again, paulit-ulit na sinasabi ng Lord. Bakit? Kasi paulit-ulit din yung nakikita hindi ginagawa ng mga Kristiyano, ng mga tao. Kung bakit paulit-ulit? Kasi hindi pa na-i-apply. At wag po natin hintayin mga kapatid na mahuli ang lahat. Again, hindi po natin hawak ang ating buhay. Hindi po sapat na lagi lang po tayo nasa church at automatic, diretso lang kita. Dahil ang totoong battle po ay nasa labas ng church. Kapag nasa bahay tayo, kapag nasa labas tayo, kapag mag-isa lang tayo. Gusto po ng Lord, nandun po yung katapatan ng mga kapatid. Sabi po, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Huwag po natin hayaan na tayo po ay tangayin ng problema ng pagsubok. Huwag po natin hayaan na manghina tayo dahil nakikita natin may mga kapatiran na nanlalamig o nawawala. Again, hindi po nakabase doon yung ating pananampalataya. Na kahit iilan na lang tayo dito, o kahit ikaw na lang yung matira dito, nandun dapat yung pananampalataya mo. Lord, mananatili ako kahit wala na akong kasama. Lord, pupunta pa rin ako sa church kahit wala akong kasabay, kahit wala akong kasama. Kasi ikaw yung pinupuntahan ko. Amen? Huwag po tayong tumingin sa tao. Kasi pag tumingin po tayo sa tao, matitisod tayo, manlalamig tayo. Manghihina tayo, mawawalan tayo ng gana. Pero kapag tayo nakatingin dito sa Diyos na buhay na mayroon tayo, kahit anong mangyari, mananatili ka, ipaglalaban mo yung pananampalataya mo sa Lord. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The Holy Spirit gives us boldness.
ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Amen. Hallelujah. Amen. Ang banal na espiritu daw po ang nagbibigay sa atin ng katapangan. So again mga kapatid, para tayo po ay magkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang salita ng Panginoon. Tayo magkaroon ng lakas ng loob na makapag-invite sa church. Kailangan po natin ng Holy Spirit. Kasi hindi po natin magagawang mag-share ng kahit maikli lang kung wala po yung Holy Spirit sa atin. Hindi rin po natin kaya na magsalita, magturo ng salita ng Lord kung hindi sumasa atin ang banal na Espiritu. Amen. So hayaan po natin, nalakaran po natin yung salita ng Panginoon. Sabi niya po, ang binibigay na Espiritu ng Diyos ay Espiritu, amen, ng kapangyarihan, ng pag-ibig. So dapat tayo po mga Kristiyano, anak ng Diyos ng pag-ibig, dapat makita din po sa atin yun, that we are full of love. Na kaya nating mahalin kahit yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Bakit? Kasi ganoon yung Ama natin. Amen. Na kaya nating magmahal kahit dun sa mga taong nakasakit sa atin o nagkasala sa atin. Bakit? Kasi ganoon yung Ama natin. Bilang isang anak, dapat makita din sa atin ano yung katangian ng Ama natin. Diba po, merong mga sinasabi na, ay, manang-mana ka kay nanay mo, manang-mana ka kay tatay mo, manang-mana ka sa magulang mo. Bakit? Natural po yun. Kasi anak at magulang. Hindi lang sa ating Panginoon, siya yung lumikha sa atin. At so bilang isang anak, dapat makita po yung karakteristik ng Lord sa atin. Magkaroon ng Christ-likeness. Kaya nga po sinabing Christian, follower of Christ. Susundin po natin ano yung mga ginawa ng Lord nung siya po ay nandito sa mundo. Amen. Siya ay mapagpatawad, gawin po natin kahit mahirap. Sa banal na spirito, kaya po natin yon. Magkaroon ng habag, maging matulungin, maging mapagpakumbaba. Lahat po yun ay magagawa natin, kahit sa mga taong hindi deserving nun. Basta meron po sa ating banal na spirito. Isipin po natin, minsan din po tayo naging ganun. Nung tayo ay nandun pa sa pagkakasala, nandun yung habag ng Panginoon, na pinatawad tayo, nilinis tayo, minahal tayo. I-extend po natin yun sa mga tao na nakapaligid sa atin. Yung pag-ibig, mga kapatid. Dahil ang tunay na Kristiyano ay mapagmahal. Hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagtatanim ng tampo. Bakit? Patay na po tayo sa sarili nating laman. Patay na po tayo sa sarili natin. So wala na po tayo dapat space sa puso natin ng mga bagay-bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. Wala nang space sa puso natin yung galit. Wala nang space yung tampo sa puso natin. Bakit? Sabi po sa salita ng Panginoon, kung gusto nating sumunod sa Kanya, deny yourself and carry your cross. Sabi, deny yourself, patayin mo yung sarili mo para ang Diyos ang mabuhay sa iyo. Para makita sa buhay mo yung pagiging katulad ni Kristo. Amen? So, hayaan po natin na tayo po ay laging magpapuspos sa banal na spirito dahil yun po ang magiging susi upang tayo ay manatiling tapat hanggang wakas. Amen. Amen po. Amen. Palakpakan po natin mga kaya kung lahat ito ngayon mga kawain, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay lalapit, dudulog, at magpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata. This time we will just focus to the Lord. Huwag po natin hayaan na ang isip natin ay hindi makapag-focus sa Panginoon. I-focus po natin mga kapatid sa oras na ito. Tayo makikipag-usap sa kabanal-banalan nating Diyos. And this time, sa ating pagpapanalangin, hayaan po natin mga kapatid na ang banal na spirito ay anyayahan po natin sa ating puso, sa ating buhay, na siya ay manahan sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, kay aming pinapasalamatan, kay aming sinasamba. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa umagang ito, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Na itinuro mo sa amin kung ano ang susi ng pagpapala, kung ano ang susi, kung paano kami dapat mamuhay, O God. At yun ay sa pamamagitan ng iyong banal na spirito. Ang banal
kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hindi po namin alam, Lord, ang aming gagawin. Kung kaya inaanyayahan namin ang banal na Espiritu na patuloy na manahan sa aming puso. Nang sa gayon, Lord, sa bawat gagawin namin, sa bawat desisyon, sa bawat salita na mumutaw sa aming bibig, ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na manatiling tapat hanggang wakas. Tulungan mo nga po kami, Banal na Espiritu, na magkaroon ng pananabik at ng consistent na commitment na mananalangin at magbabasa ng banal na salita ng Diyos umaga at gabi, araw-araw. At hayaan mo, Banal na Espiritu, na ikaw ang tumulong sa amin upang kami ay maging tapat na anak at lingkod ng Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong paggising sa amin. Salamat, Panginoon, dahil nananatili kang tapat sa amin. Kami nananampalataya na kahit hindi pa namin nakikita sa ngayon, pero alam namin, Lord, na after these trials, pagkatapos ng mga pagsubok na ito, kapag kami nanatiling tapat at sumunod sa mga kalooban at utos mo, Lord, we believe na ikaw ang Diyos na magpapala sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tutugon sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos, Lord, na magbibigay sa amin ng kalakasan at salamat dahil meron kaming Ama. Salamat, Panginoon, dahil kami yung ginawang anak mo, O Diyos. Salamat dahil meron kaming ikaw na aming sandigan, na aming kalakasan at aming kapayapaan. Sa inyo lamang, ng pinakamataas na papuri, parangal at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magbika na. Amen. Amen.